pagtubo day mga igsuon, it's a tough assignment. Ang atong kaluwasan wala man tay gibuhat, no? Gipili kita sa Ginoo regardless. Munang gitawag siya og grasya. Pero sa atong spiritual growth, doon na gitawag natong divine partnership. Kinanglan dunay pagpaningkamot aron kita mutubo. Kung gusto ka mukaon og isda, unsa may buhaton nimo? Dili man siguro ang isda mo duol sa imo ug magpakaon sa imo. Moadto ka sa talipapa, mangita kag isda ang imong gustong kaonon aron ka makakaon og isda. Amen. Kung gusto ka mahimong engineer, di man siguro ang eskwelahan mo adto sa imong balay aron mahimo kang engineer. Mangita kag mga institute or universities nga naga-offer og kurso sa engineering, and you have to submit yourself sa training and discipleship sa school aron ka mahimong engineer. Amen. Kung gusto ka matubo spiritually, di man siguro ang simbahan mo adto sa imong balay. Oh Lord, have mercy. Kinanglan maningkamot ka moabot sa simbahan aron ka mutubo. Kinanglan maningkamot ka mapil og prayer meeting aron ka mutubo. Amen. Kinanglan maningkamot ka moabot sa Bible study aron ka mutubo. That's how you are going to grow. This morning we'll be talking about the whys of spiritual progress or the whys of spiritual maturity. Nganong ingon ana mangyud ka kinahanglanon ang pagtubo nato sa espiritu? Why is it that maturity should become our priority? So mao na ang atong hisgutan karon mga igsoon. Our text is found in 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8. In 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, unto goodness knowledge, unto knowledge self-control, unto self-control perseverance, unto perseverance godliness, unto godliness brotherly kindness, unto brotherly kindness love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. May the good Lord will bless upon the reading of His Word today. Mga igsoon, as you could see, in verse 5, add to your faith. So makita nato din ang first statement that spiritual life is the foundation of spiritual progress. Spiritual life is the foundation of spiritual maturity. Buti pasabot nga tanang may kinabuhi is expected nga mutubo. Kung ang mangga, dunay kinabuhi ang mangga, muhamtong gyud na ang mangga. Amen. Pag imo nang ipugas sa yuta, pag mutubo ang kanang sana binhi sa usa ka mangga, pag mutubo na siya, it is expected nga muhamtong ang punuan sa mangga. So tanang may kinabuhi mga igsoon is expected to grow. Tanang may kinabuhi is expected to increase. Di ngay mong katapad, nag-increase na baka. Ayog tanawa ang ihang weight. Sa weight siguro, nag-increase. I don't know, no? Sa atong espirituhanong lakaw dinha sa Ginoo, since that ang tanang may kinabuhi mutubo mangyud mga igsoon. Growth in fact is the evidence of life. Mao ni ang timailhan gyud nga dunay kinabuhi kung dunay pagtubo. But even dunay kinabuhi, ingon siya dinhi, giving all diligence, add to your faith. Unsa may buti pasabot aning word nga diligence? Diligence. Bisag may kinabuhi na, growth is not automatic. Di ka makaingon nga, may naa naman ko sa sabakan sa Ginoo, pastor. Buti pasabot, pastor, nga muhamtong gyud ko spiritually. No. Dunay mga disiplina, dunay mga butang nga kinahanglan buhaton sa usa ka anak sa Ginoo aron siya mutubo spiritually. Og makita diato dinhi that growth, spiritual growth or maturity is by addition. Everybody say by addition. Idugang ni mura ka ga build of blocks, no?
Sa imong pagtuo, idugang nimo ang virtue. Sa imong virtue, idugang nimo ang knowledge. Sa imong knowledge, idugang nimo ang self-control. Ang self-control, idugang nimo ang perseverance. Sa perseverance, idugang nimo ang godliness. Sa godliness, idugang nimo ang brotherly kindness. O sa brotherly kindness, idugang nimo ang love. So makita nato dinhi that growth is built up through addition. So doon na kay mga positive traits or kanang excellent quality of life, attitude sa kinabuhi, nga kinahanglan nimo idugang aron ikaw mutubo. So, pag sinabing diligence, it speaks about intentionality. Kanang seryoso, ubanan sa pagpaningkamot o disiplina. So, ang pagtubo day mga igsoon, it's a tough assignment. It's not easy. No? Ang atong kaluwasan, wala man tay gibuhat, no? Gipili kita sa Ginoo regardless. Munang gitawag siya og grasya. Because we are not qualified. No one of us is qualified to be saved. Munang gitawag siya og grasya. Wa kita gibuhat sa atong kaluwasan. Pero sa atong spiritual growth, doon na gitawag natong divine partnership. Kinahanglan makig-ambit kita sa proseso sa atong pagtubo diha sa Ginoo. Okay, so kung ang Ginoo nag-invest sa imo ug sa ako, no? He died on that cross just for us to be saved. So, grabe ang investment sa Ginoo sa matag usa kanato. Amen. Nga iyang gihatag bisan ng iyahang bugtong anak. In behalf kang Kristo, iyang gihatag ang iyang kinabuhi para kita maluwas. So in the same way, kung ang anak naningkamot gyud, no? Bisan sa iyang kamatayon aron lang maluwas ang tao, ang Ginoo nag-expect sa ato nga the same as with God, the same sa gibuhat sa Ginoo, kinahanglan dunay pagpaningkamot aron kita mutubo. So there will be a contribution sa atong part, sa atong pagtubo. We are expected that we will do the same. Kung nagpakamatay si Kristo para sa imong kaluwasan, ang pangutana, andam ka ba mamatay para sa imong pagtubo? Are you willing to die just for you to grow? Are you willing to die just for you to be changed? No? Andam pa ka nga kanang kalimtan ng imong mga tinguha sa kinabuhi. Kalimtan ng imong mga personal desires in life just for you to grow. Kay human naman ang atong kaluwasan. Wala naman tayo mahimo sa atong kaluwasan. Ang atong part na lang ang pagpangandoy sa atong pagtubo. We are expected to do the same. Magsakripisyo aron kita mutubo spiritually. Now, kung gusto ka mukaon og isda, unsa may buhaton nimo? Dili man siguro ang isda mo duol sa imo ug magpakaon sa imo. Amen. Unsay buhaton nimo kung gusto ka mukaon og isda? Moadto ka sa palengke. Moadto ka sa talipapa, mangita kag isda ang imong gustong kaonon aron ka makakaon og isda. Amen. Kung gusto ka mahimong engineer, di man siguro ang eskwelahan mo adto sa imong balay aron mahimo kang engineer. Kung gusto ka mahimong engineer, mangita kag mga institute or universities nga naga-offer og kurso sa engineering, and you have to submit yourself sa training and discipleship sa school aron ka mahimong engineer. Amen. Kung gusto ka matubo spiritually, di man siguro ang simbahan mo adto sa imong balay. Oh Lord, have mercy. Kinahanglan maningkamot ka moabot sa simbahan aron ka mutubo. Kinahanglan maningkamot ka maapil og prayer meeting aron ka mutubo. Amen. Kinahanglan maningkamot ka moabot sa Bible study aron ka mutubo. That's how you are going to grow. It's tough. Lisod ang pagtubo because it's a choice. And this choice, believe me, it's not easy. Manig Merkules, mag-appeal sa atong midweek service, it's not easy. Mo join og prayer meeting, it's not easy. Amen? But that's how it works. Munang gitawag, it's tough. It's a difficult journey of life. Mga igsoon, kung para sa imo, dili na kayo importante ang Merkules, dili na kayo importante ang Bible study,
Dili na kayo importante ang Sunday worship. Lingay mong katapat palihog, something is wrong with your spiritual health. Palihog kong lingi. Something is wrong with your spiritual health. Kung wala ka na ginagutom sa pulong sa Ginoo, something is wrong with you. Basig nabusog na ka sa mga spiritual junk sa kalibutan, mga junk foods ba? Ngunang wala na ka nagapangandoy sa kanang lunlun tigas nga mga pulong sa Ginoo. Pag ang pulong sa Ginoo dili na kayo appealing sa usa ka Kristohanon, that's a sign that something is wrong with your spiritual health. And you have to address that one. Ayaw tuguti nga idrag kanya palayo sa presensya sa Ginoo. You have to do something about it with diligence. Muna idugang. What among ko'y kalipay, pastor, mag-atog simbahan, something is wrong with your spiritual health. And how do we address that one, pastor? In Luke chapter 3, verse 9. In Luke chapter 3, verse 9. The axe ready at the root of the trees. And every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. O Lord have mercy. Unsa daw ang atong buhaton? Ang atsa nakaredy na aron iputol sa ugat. Ugat ang gihisgutan ha. Ready na ang atsa aron sa pagputol sa ugat. Kay ang kahoy nga dili na mamunga, you cannot just chop the leaves. Dili ang you cannot just chop the branches. You cannot just chop the vine. Kung gusto nimo ma-address ang problema, pangitaon nimo ang ugat sa problema. Hello somebody. Pastor, di naman ko malipayon mo atong church. Pangitaa ang ugat sa imong problema. Ayaw pa sa manginli ang ulan. Dili na mao ang imong problema. Sa una, nag-ulan, manghihapon to, kaabot man kag simbahan. You have to deal with the roots. Unsa ba gyud ang ugat? Nganong nawad-an man ko gana sa akong pagpangalagad sa Ginoo. You have to address that one. Kay kung dili, ingon siya, basig dili mamunga daw. Asa pa ingon, ngadto sa linaw into the fire. Mga igsoon, dunay portion sa Bible nag-ingon, the truth will set you free. Ang pangutana, did it set you free? Kadungog man ta og pulong sa Ginoo every now and then. Amen? During our Bible study, during our prayer meeting, during our Sunday worship, ang akong pangutana, tinuod ba nga may kagawasan ka na? May kagawasan ka na ba sa temptation? May kagawasan ka na ba sa imong paghatag? Nausab ka ba? Kiniingon man ang pulong sa Ginoo that the truth will set you free. Pastor, sa akong observation, pastor, sige man ko kadungog sa pulong pero murag it seems that I am still kanang nalanggihapon ko sa usa ka prisuhan. Dili ko gawas nun nga magdayeg sa Ginoo. Dili ko gawas nun sa akong paghatag. Dili ko gawas nun sa akong paghigugma. Dili ko intentional sa akong pagpangita sa presensya sa Ginoo. It seems to me, pastor, that I am still enslaved by sin. Nga naman, pastor, ingon kay ang kamatuuran, ang Bible is the truth. Amen? Ang pulong sa Ginoo, it's the source of truth. Pero nga nung di man ko gawas nun, pastor, nakadungog man ko every Sunday. Mga igsoon, ang kamatuuran, dili na mao ang atong problema. You know what? What is our problem? Are you ready for this one? Are you ready for this one? Ang atong problema, dili ta andam masakitan sa pulong nga mao ang kamatuoran. We are not ready to be hurt.
Let me tell you something, mga igsoon. Yes, the truth will set us free, but it will hurt you first. I will repeat that one. The truth will set you free, but it will hurt you first. Sino ka nang inong ka sa pulong sa Ginoo nga unfaithful man ka? Mingon na ka nga, dili man na ako, Lord. Dili yung simba man kog Sunday, wala lang ko Wednesday. Unfaithful man ka. So, kanang mo-activate din ta sa atong shield protection, muna tag safeguard. Ganun tayo kanang shield. Dili man na ako. Every time makadungog tag pagbadlong sa pulong sa Ginoo nga, kanang ipaubos ang imong kaugalingon, mingon ka nga, humble man ko. We don't want to be hurt. We are not willing to be hurt by the word. Munang, dili ta mausab kay wala man nato gina-acknowledge nga, I need this word. Wala man nato gina-acknowledge ka tinuod bitaw na, Lord, wala ko every Wednesday, Lord, tabangi ko, Lord, nga mabalik ka nga ako. We are not willing to be hurt by the word. Amen. Munang di ta mausab, munang why kausaban ang atong kinabuhi. Month after month, tungod kay we don't desire the truth that will hurt us. We are not ready to be enough. We are not ready enough to accept the truth. Kanang ignong ka sa pulong sa Ginoo mo kay hatag-hatag sa imong tithes and offering, Brad. Di ba lisod dawaton? Musabot man ang Ginoo oy. Mo rationalize dahin ta ba? I-activate nato atong shield. Munang hangtod karon, maglisod gyapon taghatag sa atong ikanapulo because we are not ready to be hurt. Why not, Lord? Pag nakay madunggan nga pulong sa Ginoo nga, it's about faithfulness sa pagpangalagad sa Ginoo. Pag dili ka faithful sa imong buhaton, Lord, that's me, Lord. Help me, Lord, to become faithful sa akong church attendance, Ginoo. Help me, Lord, to become faithful sa akong prayer life. Help me, Lord, to be faithful sa akong Bible study. Ingon ana ang kasing-kasing sa taong mausab at tubangan sa Ginoo. Amen. Let me tell you this one, mga igsoon. Ang tinuod nga gawas nun, dili katong mga tao nga mahimo niya ang iyang gustong buhaton. Ang atong hunang-huna, pag mahimo nimo ang imong gustong buhaton, you have freedom. That's not true. Manang guban sa ato, gusto tag kita lang usa para way mo buot nato. Gawas nun ako. No, that's not freedom. Do you hear me? Ang tinuod nga kagawasan katong mga tao nga willing masakitan sa kamatuuran o mag-usab sa iyang kaugalingon mo tong mga taong tinuod nga gawas nun. Can you say amen? Kanang enslaved ka sa una sa imong garbo, but if you are willing to be changed by the word of the Lord, you will be free from your pride. Can you say amen? Muna ang makapahigawas sa tao. Kanang you are willing to be hurt by the truth. Yes, the truth will set you free, but first, it will hurt you first. Kanang ignong ka sa pulong sa Ginoo dyan, immature pa ka dyan sa imuhang inani dyan. Di ba lisod dawaton dyan? Dili, uy. Mature na ko, pastor, uy. Lisod dawaton. Why not? Lord, that's me, Lord, that's me. And I want to be matured in this area of life. That's the time that the Holy Spirit will work in you and transform you and change you to spiritual maturity. Can you say amen? Maturity is not easy. But believe me, it's difficult, but it's sa uban, spiritual growth is a painful process. Sakit. Kanang pagtubo, sakit kay na mga igsuon. I cannot imagine kanang butterfly nga may mo siyang kanang butterfly na from larva ba na? No? I cannot imagine the pain sa transition sa iyahang kausaban. Ingon ana pod sa spiritual life mga igsoon, lisod mag-transition from greediness ngadto sa kanang pagkamaginhatagon. Lisod mag-transition gikan sa imong pagkamarites ngadto sa imong faithfulness. Lisod ang transitioning gikan sa imong pride ngadto sa humility. Can you say amen? Sakit kay na ang pagdawat ana mga igsoon. That's me. I need this word.
This is the most difficult journey in life, the most difficult journey in Christian life. Ang transformation and spiritual growth. But I would like to tell you that this is the most exciting and rewarding journey in this life. Tinuod, lisod siya nga journey, pero mo ni ang pinaka-rewarding and exciting journey sa Kristohanon. Kanang makita na imong kaugalingon that you are growing every now and then. Can you say amen? Let me give you proof. Nganong rewarding man, nganong blessing man ang spiritual maturity. Number 1, there are blessings that is connected to growing. I will repeat that one. There are blessings that are connected, that wrong grammar, no? Na S niya is, palihog ko change diha, kuan? Kaya maulawan ta sa ano? There are blessings that are connected to our spiritual growth. Mga igsoon, the blessed life is an intentional life. I will repeat. The blessed life is an intentional life. Kung gusto kag panalangin sa Ginoo, dili na mahitabo nga aksidente lang. Kung gusto kag panalangin sa Ginoo, you have to be intentional in your spiritual progress. Dapat kabalo ka asa ibutang ang imong baso aron masala nimo ang panalangin sa Ginoo. Can you say amen? Bisan pag nagaawas-awas ang tubig, kung wa ka kabaluasan mo ibutang ang imong baso, wa jud kay makuha nga panalangin gikan sa Ginoo. Can you say amen? The blessings of God are everywhere. It's available, it's within the reach of man. Naara na sa palibot ang mga panalangin. Mayroon kaysa, ang kwarta nato, naara man sa ubang kamot pa. I mean, na somewhere in the Bible. Napa sa ubang kamot. But one day it will be transferred to you. Sa Bible. Pero dili nato makabot, dili nato ma-enjoy because we are not intentional sa atong spiritual growth. What na kabalo asa ibutang ang atong baso. Lord, gusto ko panalangin, Ginoo. Ingon na Ginoo, wala man di ang akong panalangin. Asa man ang panalangin? Asa ang panalangin? Bisa atong text. Naa sa atong pagtubo. When you grow, doon ay mga blessings nga connected sa imong pagtubo. Hear me this time. Not all giving is glorifying. Yes, God is our provider. Amen? Ang Diyos ang ato ang sustainer. Ang Diyos ang ato ang nag-provide sa atong mga needs. But not all giving is glorifying. Bot ipasabot, dili tanang paghatag maayo. Salamat, Pastora Jade, for always reminding me na maghatag ko kwarta ka ng galimos sa kalsada. Iyara ko nga, pang, ayaw lagi pang. Mapriso ka. Priso na dayon na karon ang ano? Yeah. Nya, of course, kay ako maluoy man ko anang kalimos. And then, I encounter this one, kana ko, dili mo day sa lang di paghatag. Nay mga panahon nga ang paghatag, dili maayo. Hear me this one. Okay. Ginikanan para ni sa inyo ha. Ang imong paghatag og cellphone sa imong anak nga 1 year old, 2 years old, dili na maayo. Please hear me. Ikaw dapat ang pinakaunang tao nga kabalo, this is not good for my child. Ang atong langit nun amahan, kabalo siya muhatag unsay maayo, unsay dili. Ang atong pattern dapat sa atong parenthood should be the pattern of our Abba Father. Ihatag ang makaayo. Kanang inyong pagtugot sa inyong mga anak nga bisag unsa buhaton dili na maayo. Hunahuna na to, I'm a good parent because ako silang gipasagda. No. Dunay pagtugot nga dili maayo. Dunay paghatag nga dili maayo. Can you say amen? I believe you will agree with me. Wala siguro'y ginikanan nga muhatag siyang 5 years old nga anak o usa ka brand new nga sakyanan.
Dili tungod kay dalo ka, kung dili kabalo ka nga dili makaayo sa bata. That should be our default as a parent. Ihatag nato sa atong anak kung makaayo, kung dili, di po nato ihatag sa atong mga anak. So ingon ana ang atong Ginoo igsuon. Dunay mga butang nga ihatag sa Ginoo, dili kay maginhatagon siya, dili kay gusto nimo, gihatag sa Ginoo tungod kay mitubo kana, angayan kana. Anong tagaan man kag sakyanan sa Ginoo pa makay lisensya? Hello somebody. Nganong tagaan man kag uyab sa Ginoo nga immature ka pa man? Kung tagaan kag uyab sa Ginoo, what would happen to that relationship? Kung dili nimo siya masakitan, ikaw ang masakitan. Can you say amen? Dangerous sa usak ka bata kanang wa pamutubo ang kwarta. Can you say amen? Kinsa may muhatag? Unsaon paghatag sa Ginoo sa imo 1 million nga di pa man gani kakahatag sa imong tithes and offering 100,000 pang imuhang income kada tuig. Dunay blessing sa disconnected sa atong growing. Amen. Kabalo ko nga daghan mo mga pangandoy sa kinabuhi. Igsoon, you have to grow first. Gusto kag ministry, yung wala pa kay maturity. Do you think ihatag na sa Ginoo sa imo? God knows what is the best for you. Amen? God knows what is the best for us. Sa mga igsoon, money is dangerous sa kataong di pahamtong. Can you still remember the parable of the prodigal son? Kung sa'yo nahitabo sa iya. Di ba iyang giwaldas-waldas ang kwarta? Kwarta dili maayo sa usa ka taong di pahamtong sa espiritu. Ikaduha, relasyon dili maayo sa usa ka Kristohanong di pahamtong sa espiritu. Di nga mong katabog pala siya, ayaw sag-apil-apil kundi pa kahamtong, ayaw lang sa. Definitely, you will be hurt or you will hurt him or her. Kundi pa ka-andam, ayaw lang sa. Ayaw lang sa. There's always proper time for everything. Di ba yung sa Bible sa Ecclesiastes? There is time for everything under the sun. Doon ay panahon ang tanan mga igsoon. Work is dangerous sa kataong di pa mature. Business is dangerous sa kataong di pa spiritually mature. Because those things are full of temptations. Hear me please. Millions of man is dangerous sa usa ka simbahan nga ang mga leader immature pa. Basig mura na atong awayan. Wa ko nangandoy og milyon kay mangandoy kog 10 million nga income nya mga immature pa ta mga leaders basig mura na tong awayan, mura na tong hinungdan, mabungkag ta. Can you say amen? Amen? Doon ay mga panalangin that is connected sa atong growing. If you want to be blessed by the Lord, you have to be intentional in your spiritual growth. Second, na ko na-edit. Okay? Second, fruit bearing is connected to your growing. Fruit bearing is connected to your growing. Ayan. Okay, so, ang pagpamunga connected sa imuhang pagtubo. Wala may kahoy nga mamunga kung wa pa ni tubo. Expect day ka og unless kanang mangga nga mamunga na nga perti panggamaya, magsino rin ka pangita asa mang bunga ni Pastor Roy, wako man? Ha? Immature ang kahoy o ang katong nangitag bunga? Di ba? Di ka mag-expect sa usa ka kahoy nga wala pa niabot sa iyang maturity nga mamunga, amen. Pero sa usa ka kahoy nga nang mature na pod, mag-expect po kag bunga matinga po kang ngano wa man ni namunga. Matinga na po gagawa pa naman na nihamtong naman.
Mga igsoon, fruit bearing is connected to growing. A growing believer is a useful and a fruitful believer. A growing believer is a useful, dili lang siya useful, fruitful believer. So katong nagatubo spiritually, mapuslan nga Kristohano. Lingay mong katawa, paliho ko, mapuslan. Bili mi mga ginikanan. Kanang imong anak kung mahamtong na sa espiritu, mapuslan na sa balay ninyo. Amen. Muna ayaw bibibibiha ang mga anak ninyo. Kay maabot ang panahon that you have to face this world. At tubangon nila ning kalibutan mga igsoon, daw big wala na ta. Kinsa may magbibibibi nila. Ang atong role as a parent is to make them ready to face the reality of this world. Nga panahon nga kanang sila na lang, they are matured enough to make decisions in life. Can you say amen? Muna ang role sa ginikanan. Ang role sa ginikanan dili kay tuklib sa ilang mga anak forever. No. Nay mga panahon nga mubiya na sila. Ang atong role is to train them nga pag-abot sa adlaw nga mo decide na sila nga mag-separate na sila, they know what to do because we train them enough. Can you say amen? Muna ang atong role. Ang atong role, okay ra pastor kay sa amo man ni matigulang ang akong anak. Sa ato pa maminyo lugar, di ka mo puyo sa inyo. Mga po na lang ang giingon sa Bible unsa? Pag maminyo na ang imong anak, they have to cleave and live from their family. Muna ang biblikal, mubiya sila sa inyong puder. So, unsa man ang akong buhaton karon pastor, samtang naa pa siya sa akong puder, ako silang andamon. Aron pag maabot ang panahon nga mubiya na sila, they are matured enough to make right decisions in life. Can you say amen? Muna ang atong rule. Okay, so, ang estudyante sa eskwelahan nga kanang hamtong mapuslan. Can you say amen? Ang membro nga hamtong mapuslan. Amen. Ang trabahante nga hamtong, munang ingon ko sa inyo, everything in this life is connected to your spiritual life. Kung hamtong ka sa espiritu, dili gyud maproblema ang imong amo sa inyong work ba? Madi gyud maproblema. Ang tanan will be kanang tawag nato kanang hanay kayo, plaster kayo kay ngano man, hamtong ka man sa espiritu. It will affect every aspect of life. Okay. Ang giingon niya diri sa John 15:16, Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of my Father in my name, He may give it to you. Nagapoy blessing din niyo. Bisag unsa imong pangayoon sa akong amahan, ihatag sa Ginoo kung mamunga ka og daghan. Amen? Okay, I like this verse. Ye have not chosen me, but I have chosen you. Ingay mong katabag, pahinumdumi siya, gipili ko. Gipili ko. Wala ko nag-apply sa Ginoo. Gipili ko sa Ginoo. Ingay mo, gipili ko. I have to remind you, gipili ko sa Ginoo. Ako nag-apply sa Hope of Glory. Gipili ko sa Ginoo. Amen? Nobody, bisag isa sa ato, nang-apply sa Ginoo. Amen? Naata sa gingharian tungod kay gipili ka sa hari. Mao ni ang doktrina nga lisod dawaton, the doctrine of unconditional election. Morning doktrina nga nalaan yung pastor nga kulto. Kaya what daw ta gipili sa Ginoo?
Gipili nato ang Ginoo mo nang gipili tas Ginoo. Kay kabalo ang Ginoo nga mupili ta sa iya. Sure ka mupili kaya ka sa Ginoo? Unsay gingon sa Romans? Ang tanan nakasalaog bisan isa, wala gyoy nangita sa Dios, bisag isa. The last time I check my Bible, bisag isa karon nanaday isa nangita sa Ginoo. Bisag isa walay nangita sa Ginoo. Kung wala ka gipili sa Ginoo, you would never choose God. Kung wala ka giunag higugma sa Ginoo, di ka mahigugma sa Ginoo. Can you say amen? The Bible tells us, He loved me first, that's why I love Him back. Marag walay mga Bible reader din nga side. Ingon na akong Bible, I love Him because He first loved me. Diri na ako magkuhangkin na diri ang mga Bible reader. Amen? Nahigugma ko sa Ginoo tungod kay unang gihigugma ko sa Ginoo. Gipili nako ang Ginoo tungod kay una kong gipili sa Dios. Can you say amen? Grabe, pwede ko magprotesta ng mga disipulo, maingon na, grabe po ka, Lord. Kasakit po na, Lord, nga ikaw, kami wa may nagpili sa imo. Wa baka ka ba, Lord, gibiyaan na mo ang among trabaho? Gibiyaan na mo among pamilya? Gibiyaan na mo ang tanang kay gipili na mo ang magsunod sa imo? And then, mayon ka nga, wa may nagpili ni mo. Ano sa manang klase nga istorya, Lord? Pwede ko ka magprotesta, amen? Pero ako, pwede ko magprotesta. How can you tell me that I did not choose to serve the Lord? Nibiya kay ko sa akong trabaho kay mga laga siguro. Nipili ko, Lord. No. God is telling me, you choose me because I first choose you. Gipili ta kay Lord. Tungo kay una, gipili kong daan sa Ginoo. Muna ang kaluwasan mga igsoon, wa joy ato bisan gamay. Take note of that word, unconditional election. Gipili ka sa Ginoo, walay credit sa imo. Munang gitawag nato grasya. Everybody say grasya. It is all by His grace. I am saved because of His grace. So mo ni ang doctrine of divine election. Now, we have to understand nganong gipili ka sa Ginoo. This is now the practical side of this coin. Lipay man kita, Lord, hallelujah, napilian ko. We have celebrations. Kay, yes! Napilian you go. Out of many, I am one of the chosen one. Praise the Lord. No. Wala diyan humanigsoon. Say sumpay. Paliw ko basa. I have chosen you and ordained you that you should go. Lingay mo katawag, go. Mulakaw ka. Dili lang ka mang-invite, mulakaw ka, ikaw mulakaw. Lakaw. Oh, karon mga Kristohanon kay magpaabot naman lang sa simbahan. Mga Kristohanon magpaabot na lang sa ilang simbahan. Ay, salamat pastor na ay bisita o sa imong gibuhat. Nilakaw baka nitong nang invite kag bisita or niabot na lang bisita giha. Nawala na atong emphasis sa go. Mga trabahante, lakaw sa inyong trabahoan. Wala lang ka gipatrabaho sa Ginoo din na aron ka mamunga. Lingay mo kita, mamunga. Oh Lord, have mercy. We have to hear the word. Mga estudyante, gipa-eskwela mo sa Ginoo, dili lang aron mo mahimong engineer, mahimo mong teacher, mahimo mong gipa-eskwela mo sa Ginoo so that you should go and bear fruit. Can you say amen? Muna ang purpose sa Ginoo nganong gipili ka sa Ginoo dong. Katong imong mga kauban sa imong trabaho dong, share to them the gospel of the Lord Jesus Christ. Muna ang purpose nganong naa ka dinha, not just to earn money. You are there to bear fruits. Can you say amen? Nya nganong mamunga mo ko pastor? Dunay panalangin igsuon kung mamunga ka. Hallelujah. This is the practical application of this verse. God choose me for service. Aron mga lagad sa Ginoo. In Exodus chapter 23 verse 25, ingon ang pulong sa Ginoo, you shall serve the Lord your God and He will bless your bread. Everybody say bread. And He will bless your water
and I will take sickness away from among you. Verse 26, no woman in your land will miscarry or be barren. I will fulfill the number of your days. Wow, hallelujah. Kasi gusto panalangin sa Ginoo dinhi. Unsay sikreto daw? Trabaho? Nabay ko work? Work! And He will bless your bread and water? Tanawa daw. I'm not anti-work, ha? Dili ko kanang against sa trabaho. Because gibuhat ta sa Ginoo nga mga trabahante. But you cannot put your kanang imong kinatibuk-an sa imong pagpanrabaho. Because work is not the source of your blessing. Ang work is just the resource of your blessing. Buti masabutan ng resource, agianan lang sa panalangin sa Ginoo. Pwede na i-shut down sa Ginoo anytime. Can you say amen? Kisay tinubdan sa panalangin. Unsay buhaton mo gusto kang panalangin? Serve the Lord. Kisay gusto panalangin? Kisay gusto mga lagad sa Ginoo? This is it. Nabay nagkulang. Every Sundays gilid out sa atoon sa mga pamaagi mga panalanginan ka. Na, simple na kayo. Serve the Lord. It's not i-puzzle na kinahanglan pa nimo i-unlock. Serve the Lord if you want to be blessed. Serve the Lord. Amen? Ang iyang saad, I will bless your bread and water. Wow. Mga igsoon, nagsaad ang Ginoo, no? This is the commitment of God to man. Commitment, Lord have mercy. Mahadlo ko kung taong saad sa ako. Hadlo ko, anak. Alam mo yun ang Ginoo nga, di talagi ka pasagdan, pastor. Hadlo ko, anak. Kay tao ramang guna siya. Pero ang Ginoo gani mo saad nga, kung mga lagad ka sa ako, nak, panalanginan gid nako ang imuhang kanunon matag adlaw, di ko mahadlok, anak, because He is God. Now, let me tell you something. Hadlok mo na inyo trabaho na unahon ninyo. Kaya ang trabaho na nagsaad nga i-bless mo niya sa inyuhang panginahanglan every day. But God made a promise. If you serve me, I will commit myself nga di jud ka magutman. Can you say amen? Di jud ka magutman kung mga lagad ka. Ikaduha, and I will take sicknesses among from you. Kisay gusto maing lawas din eh. Sa sikreto. Serve the Lord. Can I make an announcement? Announcement. Now by verse sa Bible nga nag-ingon nga si Kristo nagsakit ang ulo. Or now by verse sa Bible nag-mention nga bisag kaisa lang nagsakit si Jesus Christ for 33 years old sa kalibutan. Nakadungog ba mo? Ha? Is there a particular verse in the Bible that says si Jesus Christ gilabdag ulo or gisakitag tiyan? Nihilak siya pero wala siya nagsakit. Jesus Christ lived a super healthy life for 33 years. Unsay sikrito? Dili organic. Unsay sikrito? Please answer me. Unsay sikrito ni Jesus Christ? Unsay sikrito ni? It's serving God. Doing the will of His Father. Muna yung ingon nga, ang akong kalanon mao ang pagtuman sa kabubuton sa akong amahan. If you want to become healthy, serve the Lord. Nagsaad ang Ginoo. Another one. No woman in your land will miscarry or be barren. Wow. Walay mga babae sa inyo nga dili mga anak. Pastor. Basic atik. Nangalagad ng Ginoo pastor. Nganong wala man may anak. Anak din mo no.
Wali na ni pastor. Tinuod. Sila kani magay anak. Nangalan mi sige no tama? Mubalik ko dito sa akong first point. Not all giving is glorifying. I don't know kung tagaan mig anak sa Ginoo what would be our life. And I came to understand why God did not give us a child. Sa among nature sa trabaho nga magsige miglakaw, ambot unsa kaya ang kaugmaon sa among anak. Anong pasaylo ako ninyo ha, basig ingon mga ibog kani si pastor ba kanami noon, wagi ko na ibog namoy anak. We are so happy living together bisag wala mi anak. Kay kabalo ko, this is the ultimate purpose of the Lord. Amen? Okay. So, another one. Or be barren. Saan ang barren? Unfruitful. Useless. Kanang dili mapuslan. Mga igsoon, nagsaad ang Ginoo nga kung mangalagad ta sa Ginoo, ang tanang mahikapan sa atong mga kamot. Ang tanang mahikapan, ang tanang gunitan sa atong mga kamot, it will be productive. Jan, gusto ka may mong effective sa imong pagka-manager? Maning sekreto. You will never become effective. Uban sa ato kay murag di nagi ko makuang-kuan sa akong kuanan ni pastor ba kay busy na no, wrong. The more ka mangalagad sa Ginoo. Okay? The more ka mangalagad sa Ginoo, aron the more ka himong effective sa Ginoo. Can you say amen? You see the connections? Oh, hallelujah. I feel the presence of the Lord. Kasagaran sa ato, we have a reverse theology. Baliktad. Ingon ani man ang atong notion. Pastor, puhon pastor, maplastan ng tanan, mga lagad ko sa Ginoo. Wrong theology. Pangalagad sa Ginoo aron maplastar ang tanan. Pastor, mga lagad ni ko sa Ginoo pastor pag naa mi motor, mali. Pangalagad sa Ginoo aron tagaan ka sa Ginoo og motor. Oh Lord have mercy. Igsoon, serving opens up a lot of doorways in the kingdom. Ang pagpangalagad, mura na siyang susi. Susi sa mga pultahan sa panalangin sa Ginoo. Wa ko'y nakitang tao nga ganito na pangalagad sa Ginoo nga wala nag-enjoy sa panalangin sa Ginoo. Wa ko'y nakita. Tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo. Pero daghang ko nakita mga Kristohanon nga half-hearted sa pagpangalagad sa Ginoo, naglisod tungod kay half-hearted man nangalagad sa Ginoo. And I want you to be blessed. And this is the simple recipe of blessing. Grow and serve the Lord. And God be the promise. Siya ang nagsadili ako siya. I will bless you. It's the other way around. Pastor, gusto ko kanang plaster nga kinabuhi, serve the Lord. Pastor, gusto ko makakitag forever, pastor, nga kanang mature sa pagpangalagad, serve the Lord. Pastor, puhon ako mga lagad, pastor, kung magtinarong na niya akong anak, pastor, kay babag kay sa no, baliktad. Pangalagad sa Ginoo. Aron i-plaster sa Ginoo ang imong pamilya. Can you say amen? Another one. I will fulfill the number of your days. This is what I pray. Lord, I pray for long life. And the secret of long life, service. Mga igsoon,
Kisay gusto sa inyo mabuhi pagtaas-taas ng panahon? O sa buhaton? Sir. Gusto ko na mag-abot pa taba ka ng kanang bin ang atong buhok bitaw ka na nagputi-puti na. Ben, kukumos siya man ang imong mga anak, Ben. Kita bitaw ng anak bitaw ng mga tiguang nagkasungkod na tabi pero ngalagad gapon sa Ginoo ako gawalig hapon. Mga igsonda kay mga tao, mga bata pa gikuha na sa Ginoo. If I will ask you, unsa kaya ang rason nang gikuha sila sa Ginoo? Siya man ang atong amahan. He love us so much. Unsa kaya ang rason nang gikuha sila sa Ginoo? Tawo kay gusto sa Ginoo patyon sila? No. They love them. Because nakita siguro sa Ginoo nga dili naman ka mapuslan na kung pasagdan ta ka nagbasi gubon lang nimo imong kinabuhi. I have to call you home. Igsoon, kung mangalagad ka sa Ginoo, God will protect you. Sigurado ko ano. Walay sakit nga makapatay sa imo. Hangtod nga gamiton pa sa Ginoo ang imong kinabuhi aron alagaron ang Dios, no one can take your life from you. Unless ang Ginoo na maingon nga nak, kuta na kanak. Kuhaon tanaka. Amen. Ati Tess, masay sikreto sa taas ng kinabuhi? Sir. Bisan pag naapa kay ginabati ate. Once ang Ginoo malipay pa sa imong pagpangalagan, no one can take away your life from you. God will protect it. Can you say amen? First Samuel 12:6, dili ko magtapos mga igsoon. 1 Samuel chapter 12 verse 6. And Samuel said unto the people, it is the Lord that advanced Moses. And stop. Ano? It is the Lord. It is the Lord that advanced Moses. And mga igsoon, diri sa gingharian sa Ginoo, walay tao nga mo-asenso lang kay ni asenso siya. Walay tao nga ni advance lang kay ni advance siya. Behind in that progress, behind in that advancement, there is the Lord. Can you say amen? Ang hinungdan sa iyahang pagtubo, ang hinungdan sa iyang pag-asenso, mao ang Ginoo. God is a God of advancement. Men don't just rise. Behind every success in life, there is God orchestrating that victory, mga igsoon. Luyo sa tanang pagtubo, luyo sa tanang milagro, luyo sa tanang kaayuhan, O Lord of mercy. Luyo aning tanan. Kita na ninyo atong building? Luyo ni ining tanan. God is working behind this one. Kisa ko'y magdahon maabot na atong poste din na. Ang atong golang diri ra taman nga poste. Kaya wala na tayo kwarta. But look at, mutuyok sila next week, maabot na din ang poste. We don't have money. Our budget is 3.5 million. Pilay na gasto, Pastor? 350,000. It's only 10% sa atong budget. But look at unsa ilang nahuman. Di ka maka-expect ka 350,000 mo na ang naabot. God is behind it. Next week,
Basig masirado na nathanto diha mga igsoon. Oh Lord of mercy. Wala tay kwarta. Wa kunin ko natay kwarta, wa tay kwarta. Pero pasaligan ako, isirado na sa Ginoo. Palakpak ang Ginoo igsoon. Luyo sa tanang kadaogan sa kinabuhi, God is behind it. Mga igsoon, I will close my message. Maturity is an opportunity. Maturity is an opportunity to bless yourself. Una, to bless yourself and to bless others.